At ang ating pong, sabi ko nga, espesyal na bisita ho ngayon on the air, ay dati hong DILG Secretary, mga kaibigan, dating mayor ng Mandaluyong, at sa kanyang liderato pinaranggalan po siya o ang Mandaluyong bilang Best Child-Friendly City, Most Business-Friendly City at 7 times awardee ng Seal of Good Local Governance. Ito po, for your information muna, pinagkalooban ng United Nations Public Service Award bilang pagkilala sa kanyang innovative program ng Teach para sa mga batang may kapansanan. 2 beses ginawa ng Apolinario Mabini Award, Galing Pook Awardee, kinilala bilang Top Performing Cabinet Secretary, tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Pagbabago 2025 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Prioridad ang maayos na kalidad ng buhay para sa Pilipino. Alam mo, partner, kilala ko to eh. Siguro, ewan ko kung natatandaan pa niya ako, pero kilala niya ako pag babanggitin ko yung kanyang Great Day na si Sherman. Oh. Kasi si Sherman, yung nakabuntis kay Reyna na pumanaw na at meron pang 2 anak na naiwan sa amin. Nag-meet na kami nito sa bahay niya before. Mga kaibigan, mabuting tao, mabuting kaibigan, palakpakan po natin ang ating dating DILG Secretary, dating Mayor ng Mandaluyong, Attorney Benjamin Benhar Abalos on the line. Sir, good morning. Ako, magandang umaga po sa iyo po at sa lahat po na nakikinig. Magandang umaga. Good morning po. Si Sherman pa ho yung nasabi niyo. Oo nga. si ano po to? Secretary, si Joel Gorospe. Kami ho yung kasama ni Ricky. Joel. Oh, kasama ko si Joe Olive nung nag-meet tayo before the election, di ba? And then si Sherman, yung tatay ng mga anak namin, si Dara at saka si Dana. Ayan. Pero yung nga po, wala na rin si Reyna eh. Sorry, mahilig kasi kami nila secretary ng Dane. Mapagmahal siya yung actually head ng grupo ng mga Great Dane. Secretary, good morning. Welcome to Opinion ko po ng DWWW 774 with Darlene Olanyo. Good morning, Secretary. Good morning, Darlene. Ayan. Sir, kayo ay naging mayor ng Mandaluyong for 15 years. Ang tanong ho namin ngayon, unang tanong, ano po ang pangunahing proyekto, programa na inilunsad ninyo bilang mayor ho ng Mandaluyong noon? Alam mo, sa bawat lungsod, no, hindi kasi lahat pinanganak ng mayaman at mahirap eh. Kami po, kung sabing Mandaluyong, para kaming tigaloob kabaw, tigalabas, nasa amin yung mental hospital, yung correctional. So, sariling sikap ito, Joel, Darlene. So, ang ginawa pa namin dito ay, number 1, dapat maakit mo yung negosyo. No? So, gumawa kami polisiya, kung merong nangingi ng pera, pinapatanggal namin. Hanggang sa na kami naging business-friendly city. Inawa na kami ng Philippine Chamber. Pero andyan na San Miguel, andyan ang largest pharmaceutical, ang Unilab, ang Banco de Oro, at doon na nagsimula. No? Tinawag kaming at that time, Economic Tiger City. Wala pong tiger sa Mandaluyong, ha? Yung pong tinasabing Tiger Cities because of the tiger economy na inawardan sa amin noon ni Mar Rojas. No? At tapos noon yung aming tema ay ang tunay na batayan ng yaman ay hindi ang pera sa bayan, kundi yung naitaas mo ba ang antas ng kalidad ng pamumuhay na natakupa mo. So nag-concentrate kami noon sa lahat ng bagay, trabaho. So sinabi namin sa mga negosyante, baka all things equal, kung pantay-pantay naman, baka pwede maipasok namin ang tiga Mandaluyong para yung tinatawag naming development trickling down to hanggang sa pinakababa. At yung mga pabahay namin, alam nyo, noong araw, meron kami tinatawag na home along the Riles. No? Libo-libong pamilya yan, quote-unquote, informal settlers or squatters. Binili po namin sa PNR yan, napakamura. Pinamahagi namin, nakiusap kaming gigabain namin yung harap para lang lumuwang yung kalye. At ngayon po, hindi na po sila quote-unquote squatters, homeowners na po sila lahat. No? So ito po yung Secretary, yung naisakatuparan na pabahay ninyo noon. Totoo yun. At alam nyo, nung araw, hindi kami nagano sa NHA, wala yung mga dissude, walang gano'n, sariling sikap pa mga pabahay namin, sariling pera namin yun. Bibili kami ng lupa, papagawa namin ng pabahay, paano namin sa mga yung pong ginawa namin. At of course, link na yan eh. Andiyan na eskwelahan, kasama namin si Congressman Gonzales. Talagang ngayon, yung mga bata sa amin, hindi naman may uniforme, may baon, may computer laptop, no? At hindi lamang yung pati yung kanilang mga guro, meron pa yung mga guro nila. At dahil dito,
nag-ano po kami sa National Achievement Test sa lumabas yung nag-number 1 sa National Achievement Test, yung mga high school students namin. No? Kailan lamang ito. At this is related with the nutrition. Ibig sabihin, ito yung mga, alam mo yung stunting problem natin, yung mga deficiencies, nakaka-brain damage ang bata eh. Tinutukan namin yan. Lahat ng bata sa Mandaluyong, po namin yan, noong araw pa. Kaya nag-number 1 kami sa Metro hanggang sa nag-number 1 kami sa buong Pilipinas sa nutrition. Opo. So, may direct correlation ng nutrition dito po sa education. No? So, at marami pang iba. Nag-number 1 sa economy, pagkatapos dito po sa Project Teach sa United Nations. Ito naman yung mga batang may kapansanan. Kasi alam mo ko, special child ko minsan, lalo na yung ating mga mahirap na kababayan. Opo. Nakita ko, kinukulong yung bata. Kawawa naman. No? Correct. May nakita akong bata, nakahubad. Sabi ko, nanay, ba't ano nangyari? Sabi niya, attorney, pinanganak, ganyan na siya. So, but after 1 week, may graduate sa isang private eskwela, honors, pero pareho na sakit, autism. Yung isa, mahirap lang. So gumawa ako ng proyekto. I called it Project Therapy, Education, Assimilation of Children with Handicap, na lahat ng mga bata lang sa mahirap na pamilya, binahay-bahay namin special children. No? Gumawa kami ng mga experts dito, hanggang sa itong mga batang ito ay nagkaroon ng intervention, naging productive sila, at ito'y nanalo, pinarangalan, hindi lamang sa Pilipinas, ang galing po, kung hindi ng United Nations sa Medellin, Colombia, as one of the best projects in the world. Alright, Secretary, nabanggit nyo, sorry ho, malapit kasi sa akin ng special children dahil ang isang anak namin na panganay ay autism din. Alright. May mga special projects kayo for children with special needs. If ever po na kayo po ay maluklok o manalo dito po sa inyong pagtakbo bilang isang senador, is there a chance that kayo po ay magsulong ho ng batas para sa mga special children with special needs? Personal question. Well, alam mo, naging mission ko na yan ever since, kasi nakita ko kuminsan, importante dito ay maunawaan ng ating mga magulang, ma-empower sila. Alam mo naman na mabigat yan yung tinatawag nating developmental pediatric. Correct. Napakamahal yan. Correct po. Ito yung nasasabi, ano ba yung bata? Siya ba ay speech delay? Siya ba at yung autism, malawak ang spectrum po. Yes yun, po. no? Iba-iba po yung intervention. Yes po. Paano kung nasa mahirap na lugar ka, wala ka masyadong pera, kawawa yung bata. Correct no? po. So, nagawa na po namin yan. Yan talaga malapit sa puso ko kasi alam nyo, nakakuha kami ng ilang bata, inaabandon na sa kalye. No? Yung bata ganun na, iniwan sa kalye, kami na nag-aalaga ngayon. No? So, parang nakakadulog talaga ng puso na itong bata ito. Kaya yung aming mga nag-aalaga sa kanila, talagang mababait sila Parang tumatay yung second na magulang. And this kind of advocacy should be all throughout sa Pilipinas, hindi lang sa buong mundo kasi they're our angels Correct. Sigurado ko nagawa na po namin at gagawin ko po lalo po yan. Alam nyo, the reason why I'm asking you this, Secretary Benhar, because ilang milyon po kami. We're almost 2 million parents with children with special needs. Sa totoo lang po. At matagal na ho namin naghahanap kami ng somebody, and eto po, blessing in disguise, it's you. Na kung sakasakali po sa awa ng Diyos po at pagpalain po ay maluklok po kayo, I hope na ito po ay maging isa sa priorities ninyo dahil kawawa ho kami. Lalo na ho yung mga nasa laylayan ho na may hirap na may mga anak with ganyan special needs Di po ba? Sana po maging isa ito. Kaya diretsahan po sinasabi ko sa inyo na kayo una naming nakapanayam dito na sana kayo po ang maging tulay para po sa aming mga magulang at para po sa aming mga anak. Well, umasa po kayo dahil nagawa na po natin ito at in fact, yung ating Project Teach, ito po ngayon na Joel at Darlene, ito yung ginawang template ng United Nations sa third world countries, no? Kasi minsan bisitahin natin itong ginawa namin sa Mandaluyong. It's been there for the last more than 10 years na. At ako
ako'y natutuwa sa ating mga estudyante noong araw, yung mga therapist natin, na hindi kami iniwan kasi malaki ang alok sa abroad eh. Oo. Ang bayan sa kanila, halos 100,000, pero they chose na tulungan yung mga bata. Hanggang ngayon, nasa amin pa sa trabaho. Kasi yung kalaban natin yung trabaho eh. Pero yung ganong klaseng passion sa pagtulong ng mga, lalo na ng mga workers, ng mga health workers po natin, ng mga nurses, ng mga therapists, may kakulangan dyan eh. Ano yung developmental pediatrician. Totoo po yun. Pero ito yung nagawa na natin at we've replicated this in other places na i-replicate na po ito at asahan nyo po buong Pilipinas po ito. No? Alright. So we already have SPED schools, no? Pero may iba pang mga pangangailangan aside from the SPED schools. Correct. Aha. Correct. Ngayon, doon sa mga nakikinig sa atin, for your information po sa mga hindi posible na hindi nyo kilala si Secretary Abalos, pero other achievements po ni Secretary Abalos, yung implementation po ng free tuition free from daycare to college, free tablets to grade 4 to senior high school, free laptops for public school teachers, allowance to senior high school, land for the landless and home for the homeless, nutrition program for children, and special project for children with special needs. Congratulations sa Secretary. Now, next question please, Darlene. Bago ang lahat, partner, batingin din natin si Secretary Oo nga Abalos pala. dahil siya po ay ginawaran bilang top performing Yun! cabinet secretary nung siya po ay kalihim pa ng DILG. Congratulations. Oo, isa po sa mga naging pinakaproduktibong DILG secretary. At sa panahon po ninyo, ano po yung mga major accomplishments natin bilang DILG secretary ni Pangulong Marcos? Well, una-una bago ko sagutin, no, para sa kababayan natin, kasi usually hindi nila alam ibig sabihin ng DILG. Yung pong I, interior. Ibig sabihin niya public safety and peace and order, pinamakasiwalaan namin ang police, ang jail at ang fire, Bureau of Fire, Commission on Women, Youth, Muslim Filipinos, ang National Police Commission na disiplina sa police, ako po nag-share niyan, no? At marami pang iba. Yun naman G, yung governance, kami nagsusupervise dito po sa mga governor, mayor, pababa hanggang mga SK konsehal, no? Hanggang mga barangay captains. So kung titignan po natin nung naging ano po ako, yung una-una yung ating fire, tayo archipelagic, marami tayong isla, 240 ang walang fire truck. More or less, ang walang fire station. Sabi ko, paano kung nagkasunog, anong gagawin ninyo? Wala, nanonood lang po sila. So sinabi ko sa sarili ko, gagawa natin ito. Nagsabi ako sa ating Pangulo. In 1 year, nakalahati namin. At bago ko umalis, no, ito for delivery lang na i-procure na po yan before the end of the year or early January, February, lahat po may fire truck na. No? At of course, yung fire station pa rin po. Pagkatapos, pagdating naman po dito sa peace and order, we've got 33.8 billion worth of drugs that were seized, the biggest in any history of any Philippine president for the first 2 years. No? Nangyari po yan. At hindi lamang yun, no? Pati na rin sa mga mayors lahat, yung tinatawag namin capacity building. Tinuturuan po namin yan at meron kami mga test dyan. For example, if this is about health, magbibigay ng parameters ang Department of Health. If this is about finance, o pagkaan ng pera, ang Department of Finance. At ang nakapasa po dyan, yung first-time passers, 93, the highest. Ibig sabihin, nakapacitate natin po ng gusto sa langan po ng governance. No? At marami pa pong iba. No? Mahirap lang po isa-isahin dito sa programa. Ayun na. Dako naman tayo, Secretary, sa inyo po mga plataforma at advokasya. Yun nga po, kayo'y tumatakbo bilang sa pagkasenador sa ilalim po ng Alyansa para sa Pagbabago 2025. Ano po yung mga ihahain pong plataforma ni Attorney Venhar Abalos? Well, importante ang kalidad. Yung po ang sinasabi ko parati, no? Yung kalidad ng buhay. May sinasabi ako dati sa Mandaluyong na ang tunay na batayan ng yaman ng isang lugar, hindi yung pera na nakatabi sa kaban, kundi na itaas mo ba ang antas ng pamumuhay na nasasakupan mo, yung kalidad na buhay. No? So, para sa akin, tingnan natin. Number one, dahil ako'y nasa gobyerno, nakita ko na marami tayong polisiya tungkol dito. Pero ang dapat magbaba nito si governor, si mayor, si kapitan, yung national government. Pero kung minsan may depekto dahil ang local government code luma na. Ang sinasabi niya, papagawa ng kalye ay ang barangay. Hindi naman lahat ng barangay kayang gawin ito. Ang magpapagawa ng ospital, provincial, ang mga governor
paano ka mukha nung COVID? Nagkasakit ka. Pagkatapos wala kang tertiary hospital. Tertiary for COVID. Kawawa yung mamamayan mo. Dapat ang nagpapagawa dito ang national. No? Eskwelahan. Nakalagay dito, dapat ang magpapagawa. Ito nga mga local government unit. Hindi kaya ng lahat yan. Alam natin yan. Dapat ang national. So talagang dapat magawin ito para more or less yung ating pagpapatakbo, yung mga polisiya, lalo yung sa kaldabuhay, magawa. Isa pa, agrikultura. Hello? Yes po. Ginagawa ng ating Pangulo, ni Secretary Kiko. Kung ikaw yung magsasaka ngayon, of course, andyan na yung mga infrastructure, yung mga silos, yung mga irrigation na ginagawa nila, no? Yung tinatawag natin abono. Pero most importantly, nakikita ko nito yung polisiya, kamukha nung programang pautang. Kasi kung magsasaka ka, mangungutang ka eh. Di ba? Totoo po. So, Totoo po. papautang silang 1% o 2% lang. Ang masaklap, mabagyo ka. Ang ginawa nila, Secretary, ng ating Pangulo, crop insurance. So, dapat yan ma-institutionalize na kasi what if nagbago na Pangulo natin? Correct. Wala Totoo na po. security. Tsaka Secretary, nababago yung panahon eh. Oo. Talaga nagbabago. Kailangan Totoo yun. Sumabay. At pangalawa, incentivize mo sila. Even yung mga anak nila, libre ng mga state universities natin, maski baka pwede mong bigyan ng konting pabaon o konting allowance yung mga bata dahil they really need it. At hindi lamang yun. Maski na yung kanilang panupa, yung amilyar, babaan mo na. Hanggang pwede nga, ibigay mo na libre para hindi na mag-convert, para yung magkaroon tayo ng food security. Yung papakain sa Pilipino ay ang ating magsasaka at mangingisda. Yung talagang food security para mas mura. Tayo na, di ba? Malakasan ito. So, these are just some of the things na ihahain po natin. Yun. Alright. Napakaganda ho nung sinabi nyo at sa plataforma ho ninyo. At yung nga po, Secretary, this is our time. Libo-libo, daan-daang libong nakikinig sa atin not only here in Metro Manila but also Mega Manila and nationwide because alam niyo Even po in Dagupan. in Dagupan City, by the way, Secretary, sa Pangasinan napapakinggan tayo by our 107.9 station there at sa Facebook at sa YouTube, sa mobile app all over the world. Secretary Benhar, meron ho ba kayong mensahe sa taong bayan? Ano pong gusto nyong iparating sa kanila? Well, Joel at Darlene, una-una, salamat for giving me this opportunity. At sa ating mga kababayan na nakikinig po, no. Alam niyo, I'm a student po. Ako yung estudyante ng history ng kasaysayan ng mundo. At bago po ako nag-abugasya, no. At ito yung talaga pinag-aaralan ko ng gusto. Alam niyo, may mga bansang maliliit lang sa Asia, ha. Di wala silang sakahan. Kukunti lang kanilang lupa. Pero nanaginip sila, no, na even ang tubig nila, kinukuha nila, tapos binibenta nila, pinifilter lang nila. Ngayon po, isa sila sa pinakamayaman sa buong Asia. Sa Middle East naman, puro disyerto. Di walang langis itong lugar na to, walang langis, isipin nyo. Pero naginip sila na magiging economic center sila ng Middle East. Isa po ito sa pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Tayo po sa Pilipinas, napakaswerte natin, no? Ang ganda ng ating kalikasan, biniyayaan tayo magandang lupa, magandang mga isda, no? Ang importante lang talaga ay magkaisa po tayo. Managinip tayo ng sabay at kung i-implementa natin ang proyekto, pare-pareho liderato at mga tao. Yan po yung tinatawag na magiging proactive, no? Kaya-kaya po natin ito. Maraming salamat. At ang inyong prioridad, ang maayos na kalidad ng buhay para sa Pilipino, Secretary. Totoo po yun, Joel. Alright. Maraming salamat. Secretary, God bless you. And I hope this is not the first and the last na makapanayam namin kayo dito sa stasyon. Napakaganda ho ng inyong mga adhikain ng gusto nyong mangyari. Sabay-sabay tayong managinip. Sabay-sabay po tayong bumangon. Sabay-sabay tayong magsama-sama, umunlad, magkaisa. Thank you, Secretary, for your time today. Hope to see you soon. Maraming salamat, Joel Darlene. Salamat Alright. po. Maraming God bless salamat. po. God bless. Secretary Benhar Abalos, former DILG Secretary Benhar Abalos and former Mayor ng Mandaluyong. Yung sinasabi ko sa inyo, alam nyo, hindi biro yung special project. Ako, nakatutok talaga ako sa yung children with special needs talaga. I'm sorry, Darlene. Pero alam mo yung puso ko dyan, talagang grabe ang advocacy ko dyan eh. Kaya nga sabi ko, naghahanap ako ng somebody like him na pwede hong tumulong at talagang mag-push ng batas na yan para hindi tayo mahirapan.
Kasi kung may sariling batas ang children with special needs partner at napirmahan yan, Oo. hindi na tayo kung saan-saan pumupunta. Totoo yan. Namamalimos para sa therapy ng ating mga anak. Kaya sa mga alam nyo na, sama-sama tayo.